Ramdam nyo na ba? Ramdam nyo na ba? Amen! Ang sabi po sa mga awit, Psalm 95 verse 6, sabi dito, "O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." Yun po yung invitation ng Panginoon sa atin. So we will rejoice this morning. Intindihin niyo yung katabi niyo, sabihin mo, mag-worship ka naman. Amen. Hallelujah, Jesus. We praise you. We honor you, O God. We praise your holy name, Jesus. Oh, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Sin and goodness flesh you remain for us. We'll gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every time we confess you are God, we praise you, Jesus. Sin and goodness flesh you remain for us. We'll gladly choose you one day. One day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Sin and goodness flesh you remain for us. We'll gladly choose you now. Winning is just to surrender our lives. Winning and magnify. We want our soul, mind, and strength. We gladly choose you now. Let us come before His holy presence. Come, now is the time to worship. We worship you, Jesus. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, come, Lord. We will come before your holy presence, oh Jesus. And I pray that we'll see your glory, oh Lord God. Open the eyes of my heart, Lord. Yes, God. This is the prayer of our hearts, oh God. I want to see you. Oh, we bless your name. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Just open the eyes of my heart. I want to see you. Glorify your name, oh God. Be exalted, the Lord Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Lord, I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as
Jesus. Be glorified, oh God. Be magnified, oh Lord Jesus. Oh, we bless your name, oh God. We bless your holy name. Revelations 4:11 says, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being." Panginoon, there's none like you, O God. And you deserve our praise and thanksgiving, O Lord God. You deserve the praises of your people, O Lord God. And we will shout our thanksgiving and praise to the living God. Hallelujah. Oh, we praise your name, O God. Hallelujah. Yes, We Father. praise your holy name, O Worship you, Lord Lord. Jesus. We lift up your holy name. Oh, hallelujah, Jesus. Lord God. The name that is above every name. Prepare our hearts, O Lord, Thank you, Father God. to come before your holy presence Hallelujah. and to offer you sacrifices of praise and thanksgiving, O Lord Thank you, God. Lord. Oh, we bless you, Lord. Amen. Amen. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, sing to you, Lord. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God. Sing this to Jesus. You are worthy of it all. Yes, God. Yes, Jesus, you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you all things. You deserve the glory. Oh, yes, Jesus. And all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Ikaw ay karapat-dapat na purihin at sambahin. You are worthy of it all. For from you all of things, and to you all of things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Sing your praise, oh God. You are worthy of it all. For from you all of things, and to you all of things. You deserve the glory. You are worthy, Lord Jesus. You are worthy of it all. Pakinggan mo po ang aming panalangin, O Diyos, na magsamba at papuri sa inyong dakilang pangalan namin, Ama. For from you are all things, and to you all the things. You deserve the glory. For you are Almighty God, and you deserve our praise and thanksgiving, O Lord God. Lord, wala kaming nais gawin ngayong umaga kundi ikaw ay papurihan. Itaas ang inyong dakilang pangalan, ang aming Diyos na tagapagligtas, ang aming manunubos, ang hari na mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Lord, let our praise arise, Lord God, before your holy presence, O Lord God. Oh,
incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let day and night, and day and night, night and day, let incense arise. Yes, just night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Bring glory, Lord. Day and night, night and day, let incense. Let it rise, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy of it all. Yes, God. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord Jesus. Lord, we honor From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, oh God. glory. You are worthy, oh yes, Lord. You Hallelujah. are worthy, oh Praise Jesus. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, God. You deserve the glory, Lord God. You deserve the honor, oh God. We praise your holy name, Jesus. Glorify your name. Oh, hallelujah, Lord God. Lord, receive the praises of your people, oh Lord God, this morning. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Ama. Glorify For you alone deserve our praise and thanksgiving, oh Lord God. Hosanna in the highest, oh God, for you are worthy to be praised, oh Lord God. We will praise you, Jesus. We will lift up the name that is above every name. Hallelujah. I see the King of Glory coming down the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Thank you for your love, Lord. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, be exalted, Jesus. We worship your name, oh Lord God. Hallelujah, Lord.
We exalt the mighty name of Jesus. Show me how to love like you have loved me. Make my heart full of prayer. Everything I am for your kingdom's fall. As I walk on earth into eternity. Yes, oh God. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Jesus. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Jesus, we give you honor, oh God. Oh, we give you praise. Praise to the living God. We exalt your name, oh God. We exalt the name of Jesus. You are worthy, Lord Jesus. Oh, we praise you, oh Jesus. We praise the King of Kings, the Lord of Lords, my mighty one. Hallelujah, Jesus. Oh, be exalted, oh God. Be exalted. Be exalted in our midst, oh God. You are worthy to be praised, oh Lord. Come on, shout your praise to the living God. We praise you, Jesus. We give you honor, oh God. We give you honor, Jesus. Hallelujah. Oh God. Let our soul, oh God, be soft, Lord God, and worshiping you, oh Lord God. You are worthy, Lord God. You are worthy to be praised, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you. We honor you, oh Lord God. We honor you this morning, oh Lord God. Take your place, oh Lord Jesus. In our midst, oh God. Let your praise arise, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Yes, Lord. We praise you. Thank you, Jesus. Glorify your Tayo po'y panalangin. Thank you, Father. Panginoon, salamat po dahil Hallelujah. napakabuti niyo po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa pag-ibig niyo na hindi po nagpapakal. Salamat po sa iyong mga anak, Hallelujah. Yes, Lord. sa iyong bayan na ngayon ay Hallelujah. sumasamba, Panginoon. Dinadakila po namin kayo, Praise you, Panginoon, sa Jesus. ating Hallelujah. We
praise you, Lord. Salamat, Panginoon. Glorify dahil your holy name, Jesus. walang ibang Diyos, Hallelujah. hindi kayo. Walang Amen. ibang Panginoon, Amen. hindi kayo. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Salamat, Jesus. Jesus, be exalted. Salamat po. Thank you, Po, Lord. dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po ay maupo na. Next Sunday po, meron kayong bisita na mga ngaral. Hindi ko muna siya ipakikilala kung sino. Sabi ko po nung last Sunday, gagawa sana ako ng isang serye. At ito po itutuloy natin. Ngunit sa ngayon po, gusto ko pong balikan ang isang payak na katotohanan na dapat po nating maunawaan lahat. Sino po ang sumusunod sa mga balita? Magkano na po ba ang gas? Magkano po ang diesel? Magkano yung, ano yun? Unleaded. Pagluto? Gasol. Kaya gasol. Magkano na po ba ngayon yun? 1,020. 1,000? 50. Siguro sa mga bahay nyo, kung meron kayong lugar, gumawa kayo ng, yung pwede kayo mag-siga. Joke lang po kasi bawal din po yun dahil bawal po sa usok. Meron pong batas na bawal po mag-pollute. Anyway, tinanong ko po itong lahat dahil for the last siguro 20 days, 22 days, na kagulo po sa gitnang silangan. Kapag tinignan po natin ang kasaysayan, dito po ay talagang itong lugar na to at tinatawag nilang hotspot. Dumaan ng Israel sa Egypt, dumaan po yung sa Afghanistan. Bukod doon, meron pa mga lugar na magulo. Ngunit yun po yung pinaka-sentro ng hindi lang ng kasaysayan ng mundo, kundi kasaysayan din ng Biblia na tinuturo sa atin. Marami pong mababasa kayo, marami po kayong maaninag, at samot-sari po yan, no? Hindi natin alam kung ano yung totoo, ano yung hindi totoo. Meron pong isang famous, hindi ko alam yung Tagalog ng famous, sikat na isang Pentecostal preacher. Pangalan niya po ay si Smith Wigglesworth. Sino po nakakalala sa kanya? Isa. Siya po ay ng mga 1900s po. At nung pumasok po yung digmaan, Second World War yata yun, merong bibisita sa kanya sa kanyang bahay, may dalang dyaryo. Ang sabi niya, huwag mo dalhin dito ang balita dahil ang balitang yan ay walang kabuluhan. Mula po nung nagkaroon ng kaguluhan, hindi lang sa flood control, hindi lang sa gitnang silangan, ako po ay binawasan ko na yung pagbabasa ng samot-saring balita. Dahil makikita niyo po ron ang maraming kasinungalingan. Ngunit ngayon, samahan niyo po ako dahil
Ito po ay isang katuruan na lahat po tayo ay maaaring nabasa na natin, nakaninag na natin, napag-aralan na natin. Gusto ko lamang pong balikan. Dahil ang kaganapan po ay mabilis na nangyayari. Matatapos na po ang March, di po ba? So, ano susunod? Holy Week, no? Tapos, Labor Day. Tapos, Independence Day. Tapos, Merry Christmas ulit. Sige po. Gusto ko lang kayong patawanin. Pwede po natin ilagay na yung ano. Hirap po kung umandar na yung aking magic. Ayun. Magic wand. Laging handa. Sino po naging Boy Scout? Isa lang. Dalawa. Tatlo. Girl Scout. Ako po muntik na maging Girl Scout. Kasi nanay ko, leader ng Girl Scout. Pag nasa camp, kasama ako. So, maliit pa po ako doon. Anyway, ito po yung motto ng mga Boy Scouts. Laging handa. Samahan niyo po ako kung meron kayong dalang Biblia o banal na kasulatan sa Mateo 24. Babasahin ko na lang po. Talatang 36 hanggang 44. Medyo mahaba po ito. Sabi rito ni Jesus, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel na sa langit niyang anak, kundi ang Ama lamang. Ito po yung sinasabi na muling pagbabalik ni Jesus. Kung paano sa mga araw ni Noe, kaya hindi naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na yon, bago bumuha, sila ay kumakain, umiinom, kaasawa, pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Alam po natin, sa kasalukuyan, marami pong sana bumalik na ang Panginoon. Naantay na natin, no? Parang, ngunit sabi po ni Jesus, walang nakakaalam. Tutuloy ko po, talatang 4 na po. Kaya, may 2 taong pupunta sa bukid, ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. May 2 babae na magtatrabaho, sa isang gilingan, ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. Magbantay kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain nyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay dating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sa kayo po, sa kaguluhan sa gitnang silangan, marami po nagsasabi na darating ang Diyos, darating ang Panginoon. Ngunit mahalaga pong maunawaan natin na si Jesus mismo nagsabi, walang nakakaalam kundi ang Ama. So ito po, papasok po tayo dun sa bahagi po ng tinatawag nilang eschatology. Bahagi po ng pinag-aaralan yung kung ano yung mangyayari pagdating po ng panahong pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ngunit, hindi naman po yun yung tuldok. Ang bawat isa po sa atin ay meron pong nakalaang pagkuha ang Panginoon. Nung linggo, meron pong isang aksidente ang nangyari na
kumitil po ng buhay ng isang 27 years old na lalaki. So, hindi man dumating ang Panginoong Hesus, siya po ay kinuha na. So, lahat po tayo ay haharap sa ganitong hantungan. Lahat po tayo ay may katapusan buhay pisikal. Madalas ko pong sinasabi na dalawang katotohanan lang po ang nangyayari sa mundo ngayon. Ang pagbabayad ng buwis at ang kamatayan. So yan po yung sabi ng mga ekonomista. Ngunit samahan niyo po ako, meron po akong tatlong katanungan dyan. Kung titignan po natin yung binasa kong talata, ang sinasabi po ron, maghanda dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang magnanakaw. Ilalantulad lang po yung pagdating ni Jesus na hindi po nalalaman ng sanlibutan. So, may tatlong katanungan po dyan. Bakit? Paano? At sino? Bakit kailangan nating malaman? Ang binasa ko po kanina ay Matthew 24. Kapag dinuktungan po niya sa susunod na kabanata, nandiyan po yung kapahayagan din ni Jesus sa Matthew 25. Ang aklat po ng Mateo ay isinulat po para sa mga Hudyo. So, si Matthew po ay isang tax collector dito ba? So, sinulat po ito para sa ang audience niya, mga Hudyo. Kung ang Hudyo ay may sarili pong paniniwala. Ang bayan po ng Israel ngayon ay mga Hudyo na ginadal uli noong 1948. Anyway, babasahin ko lang po itong sinasabi sa talatang 31. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, kasama niya ang lahat ng mga anghel sa iuupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Ito po ay illustration, no? Na si Jesus ay babalik sa isang trono sa kanyang kaharian. May mga pilosopo, masabi, di ba, omnipresent ng Panginoon sa lahat ng lugar. So ito po ay sinasabi lang na yung kanyang authority ay babalik at ipapahayag niya yung kanyang kapangyarihan. At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa. Sa English po, nation, no? At titipunan sa harapan niya lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukurin. They will gather ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Hindi po tayo masyadong familiar, ngunit kapag meron po tayong alaga mga tupa, ay ito po ay sinusoga natin, tapos sa pasture land, tapos pagdating po ng gabi, ito po ay tinitipon, di po ba? At kadalasan nga, tinutulungan din ng pastol ng mga kanyang mga sheepdog, no? Ganun din po ginagawa sa mga kambing, no? Iniipon at ginagalan po sa kulungan sa pagsapit po ng gabi. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Ito po ay inilagtulad ni Jesus yung tao sa tupa at sa kambing. Subalit, ang mga kambing ay sa kaliwa. So, ito yung aking kanan. Tama, no? Ito yung aking kaliwa. Kaliwa, kanan. Tama?
Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga kanyang kanan. Ay, hindi naman siguro kayo. Halikayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Kapag tinignan po natin ang buong Biblia, ito po ay isang aklat na puno-puno po ng judgment. Punong-puno ng pag-uusga. Iba't iba pong klase ng pag-uusga. Ngunit bago po talakayin yan, ang unang-unang ginawang pag-uusga ay sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung judgment para sa kasalanan. Doon po tayo tinubos ng ating Diyos para sa ating kaligtasan. So, si Jesus, binigyan po siya ng judgment dahil para siya po ay maging tagapagligtas natin. So, alam ko po na alam niyo na yan. Yan po ay nasa ating mga kaisipan. Alam natin na tinanggap natin si Jesus at ito ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Yun po yung judgment 2,000 years ago. So, hinusgahan ang kasalanan, si Jesus ang kapalit. Dito po, sa banal na kasulatan, iba't ibang klase po ng paghuhusga. Ito po sa kasalukuyan, habang tayo'y nabubuhay dito sa mundo, meron pong sinasabing paghuhusga sa sarili, self-evaluation. Sinusuri natin ang ating sarili, tinitingnan natin ang ating kalagayan. Kung maalala niyo po, last Sunday, binigyan ko rin po ng emphasis yung 1 John 1:9, no? Ito po yung channel, ito po yung daluyan kung paano natin masasabi sa ating Panginoon ang ating kasalanan at siya ay may karapatan o may katuwiran na tayo ay bigyan ng kapatawaran. Ito yung self-examination, pananalangin, at sinusuri natin yung ating mga sarili. Paano ba tayo nakatayo sa ating Diyos? Meron namang sinasabing divine discipline, no? Ayan. Tingnan nyo na lang yung talata, hindi ko lang po siya babasahin. Parang ang sinasabi po rito, yung Diyos natin ay isang tatay na tayo po ay bibigyan ng correction. Ngunit, yung aking pong binasa mga talata, ito po ay patungkol po sa judgment sa hinaharap. Kaya nga po yung sinasabi natin eschatology, yung po ay future na kalagayan ng tao. So, minsan po kasi pagka binasa na natin ang banal na kasulatan, marami pong maaaring mag-arise na katanungan. So, iba't ibang antas po ito ng katanungan, ngunit atin po itong titingnan kung paano natin ito maitutugma-tugma. Yung isa pong pag-uhusga dyan ay yung sinasabi sa tribulation period, yung oras ng kahirapan, no? Na-discuss ko rin po matagal na ito, ngunit gusto ko lang pong balikan ay meron pong kahirapang mangyayari. Ito po ay nasa Revelation, no? At tapos, yung kanina binasa ko, yung sa Matthew 25, meron pong judgment at dito po tayo magtatagal. Pagkatapos po ng tribulation, meron pong magkakaroon ng pag-uhusga. Uupo si Jesus sa kanyang trono. Ito po yung sinasabing judgment ng tupa at kambing. Sheep and goat. And then, meron pong
kapahayagan na ang sabi rito, tayo raw mga Kristiyano, ay tayo po ay yung magiging judge ng mga angels. Ang interpretation po rito, yung mga anghel na mga fallen angels na kasama po ni Lucifer. And then, meron pong isa pa, yung Great White Throne Judgment. Ito naman po daw yung final judgment ng unbelievers at mangyayari po sa end ng millennium before the creation ng bagong heaven at bagong mundo. Ngunit lahat pong yan ay makikita natin samot-sari habang tayo'y nabubuhay, ina-anticipate po natin yung mangyayari sa kinabukasan. Sabihin ng iba, Pastor, sa dami ba naman ng problema, maiisip ko pa yan. Ang pamasahe, magkano ng pamasahe ngayon? Hindi pa nagtataas, no? Iisipin ko pa ba yan? Ang sinasabi lang po dito ay kailangan handa tayo sa anumang sitwasyon na darating. Ang sabi nga, una, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Kapag ka dumating siya at hindi tayo handa, may consequences po yan. Yung traditional interpretation po nung binasa ko ay sheep and goats. Tama po? Andito yung sheep, andito yung goat. Ang traditional pong interpretation dyan ay yung ligtas at yung diligtas. So, minsan po ang pananaw natin ay obscure, no? Hindi tayo nakakaunawa ng gray. Minsan may gray area. Pero dito po, ang sinasabi, black and white po yan. May tupa, merong kambing. Ang sinasabi po ni Jesus, paghihiwalayin niya ang tupa sa kambing. Ngunit kapag tinignan po natin ang creation, kasi hindi po natin siya pwedeng ihalintulad sa creation na yung kambing create na as kambing, yung tupa create na as tupa. So yung in reality, yung goat hindi magiging sheep, di ba? Ang sinasabi lang dito, ang nature ng tao ay makasalanan. Yung kasalanan na yon, kinakailangan takpan ng kamatayan ni Jesus. Yung pagtanggap sa Kanya, yun ang magiging unang hakbang patungo doon sa kaligtasan. So, titignan na lang natin yan sa dalawang salita. Yung ligtas at di ligtas. Madalas ko pong ina-avoid yung topic na to dahil ang kaligtasan, ang salvation ay sa iba po ay maaring simple lang na talakayin. Sinabi, tanggapin mo si Jesus, ligtas ka na. Tanggapin mo si Jesus by doing the prayer nung acceptance, iligtas ka na. Tama po yun. Ngunit, hindi doon po nagtatapos ang buhay o ang lakbayin ng isang niligtas ng Panginoon. Marami po kasi nagsasabi na once saved, always saved. Tapos ang sinasabi nila, yung salvation na yon
ay mere accepting Christ through a prayer. Isa pong malaking question yan sa sinasabi nilang ang term naman po sa salvation ay soteriology. Yung aspeto, paano ba ang totoong kaligtasan? So, ang aking title nga po ay Laging Handa. Ibig sabihin po, ang ating status sa harap ng Diyos ay gumagalaw yan na naaayon sa ating paglakad sa Kanyang mga tinuturo. Hindi po na pag may in-invite tayo, umupo dyan, pinatanggap natin kay Jesus, at pagkatapos ay hindi na bumalik. Hindi na natin alam kung ano nangyari sa Kanya. Hindi ko masasabi na siya ay ligtas. Sa bawat isa rin sa atin, kaya nga yung naunang sinabi ko doon, meron po tayong self-evaluation. Meron po tayong pagtaya sa ating mga sariling pananampalataya kung tayo ay patuloy pong lumalakad sa antas na sinasabi po ng ating Panginoon. In a way, simple lang po ang salvation. But in a more complicated structure, ito po ay kasama ng intentional na ating pagsunod sa ating Diyos. Ang term nga po dyan ay isa pong transformation. Kung maalala niyo po yung tinalakay sa atin ni Pastor Dante, yung working out your salvation, kabahagi pa rin po yun. So, yung kaligtasan na sinasabi rito ng ating Panginoong Jesus, nung tinatalakay niya sa mga Hudyo, ay maliwanag po yun na yung magmamana ng kanyang kaharian ay yung mga naligtas. At yung mga nasa kaliwa ay mapupunta po sa walang katapusang pagdurusa. Paano? So, ang sinasabi ko, kapag ka nakilala natin si Jesus sa isang encounter na inadmit natin tayo ay makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas. Nanalangin tayo, tinanggap natin yung kanyang alok na maging Panginoon ng ating buhay. Diba, madalas sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang maging hari sa aking buhay. Umupo ka sa trono ng aking sarili. Yan po yung unang-unang ginagawa natin kapag tayo po ay nagkaroon ng totoong encounter sa katotohanan na tayo ay hiwalay sa Panginoon. Lahat po tayo ngayon, wala po tayong bisita. Lahat po tayo ngayon ay lagpas na dun sa stage na yun. Nandun na po tayo sa paglakad sa ating buhay pananampalataya. So habang lumalakad tayo, ang katanungan, lagi ka bang handa? Last week sinabi ko kaya nga yung sinabi ni John, na kung nagkasala tayo, humingi tayo ng kapatawaran, ang ating Diyos ay righteous to forgive us. So ito po yung everyday na ginagawa natin. Yung everyday na tinatahak natin. Wala pong exempted dito. Lahat po tayo ay dumaraan sa ganitong klase ng journey. Habang tayo ay physically living,
habang tayo ay nandito sa sanlibutan. Yan po ang ating may encounter. Yan po ang magiging kalakaran ng ating mga buhay. Ang mahalaga po dyan, kapag tayo ay nagkasala, tayo ay humingi ng tawad, tumayo at muling lumakad. Ang iba po kasi ay humihinto na, tapos bumabalik, at kung hindi ka makabalik, ano ang mangyayari sa'yo? Saan ka mapupunta? Malaking katanungan po yan. Dahil nagiging escape valve po natin yung ating unang-unang relasyon sa Panginoon, na tinanggap natin siya, tayo ay kampante na. Tayo ay maaari ng mamuhay ng gusto natin. Ngunit ang Biblia po, ang salita ng Panginoon, ay definite and specific sa mga dapat gawin ng mga natubos at ng mga naligtas. At babasahin ko susunod ay kung ano yung ilustrasyon ni Jesus doon sa kanyang discourse na sinasabi. Kasi nga, ang sabi niya, di ba? Pag binalikan ko yon, subalit tungkol sa araw at oras na yon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang malamang. May mga pilosopo sabi, kahit hindi alam ng anak, kahit hindi alam ni Jesus. Pero sinasabi niya po yan nung siya ay nandito sa mundo. Ngunit po yung sinabi niya, karuktong nun. Kasi yun po hanggang verse yun po ay sa 36, no? So, papaano, no? Ito po yung sinabi niya. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauuhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom? Pinakain ka namin, o uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinabi ko sa inyo, yamang ginawa niyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihandaan sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo ako binigyan ng pagkain. Ako'y nauuhaw at hindi niyo binigyan ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at hindi niyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako dinamitan. May sakit at nasa bilangguan
at hindi niyo dinalaw. Pagkatapos ay sasagutin sila na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakita gutom o uhaw? O isang taga-ibang bayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran? At sila ay sasagutin niya na nagsasabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi niyo ito ginawa sa isa, sa pinakamaliit na ito, ay hindi niyo ito ginawa sa akin. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Dito po, pinahayag ni Jesus kung anong uri ng pamumuhay ang gusto niyang gawin natin. Kaya nga po, panalangin ko nga ay mamulat ang mga tagapangunan natin na hintuin na nila kanilang pagnanakaw. Hintuin na nila ang kanilang panluloko ng sambayanan. Hintuin nila ang mga kawangangan nila sa kanilang pamamalakad. Hindi ko lang alam kung nababasa nila to o naaaninag man lamang ang Diyos sa kanilang mga buhay. Tayo na nandito, tayo na expose sa salita ng Panginoon. Mahalagang unawain natin yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Sabi natin, gusto kong I want to be like Jesus. Gusto kong makahalintulad ang Panginoong Jesus. Totoo na hindi natin fully magagawa. Ngunit sa maliliit na bagay, maaari natin itong simulan. Ito po ay isang kapahayagan na kung paano natin babaguhin ang ating kaisipan. Kung nakikinig kayo po ng DCAS, meron po din isang pahayag, yung parang isang discourse na sinasabi nung nagpapahayag, ang title ay Ako Muna. Parang ang sinasabi niya, ang kaisipan natin ay unahin ang ating mga sarili. Ngunit ang sinasabi rito ng ating Panginoong Diyos ay unahin natin ang ating kapwa. Wala pong kahalintulad. Maaaring si Jesus ay namalagi lang ng 3 taon. Ngunit sa kanyang pamamalagi rito, ipinahayag niya, ipinakita niya kung paano siya makisama, makitungo, makihalubilo sa kanyang kapwa Hudyo at kapwa Hentil. Ito po ay kasama sa ating paglakad. Ang ating pag-iisip ay wired, no? Skewed yan dun sa tendency na unahin ko ang aking sarili. At kaakibat niyan yung kasakiman na pumapasok sa puso ng tao. Kung ito
ay ating maisa sa pamuhay. Kung ito ay ating magiging kasama sa ating paniniwala, maaari natin ipakita sa ating lugar na tayo ay anak ng Diyos. Na tayo ay sumusunod kay Jesus. Na tayo ay may, ayokong gamitin yung Tagalog sa word na malasakit. Hindi kasi malasakit ito eh. Ito ay nanggagaling sa pusong binago, sa kaisipang binago, na ang iisipin niya ay kapakanan ng kanyang kapwa. Kapakanan ng kapwa niya mananampalataya. Kapakanan ng kanyang mga kasama o kapwa Pilipino. Mahirap sabihin ito sa mga nakaupo na may mga kapangyarihan. Mahirap sabihin ito sa mga namamayagpag dun sa kanilang mga pwesto. Maaaring sabihin natin, ngunit ito po ay kanilang isa sa isip. Ang aking pananaw po ngayon, hindi ko na sila pakikialaman. Maliwanag lamang po dito yung kanan. Baka ito'y kanan at kaliwa. Pinapahayag ko lang po ito sa inyo dahil kayo po ay kaakibat ko sa paglakad dito po sa ating lugar ng IBC. Kung gusto niyo pong maging ilaw, ipahayag ang kadakilaan ng ating Diyos, balikan niyo po ang mga talatang yan. At kapag yan po ay na-embed na sa ating isip, sa lahat ng panahon, yan po ay, ang sinasabi diyan, hindi na iniisip yan. Doing without thinking mo yan. Ito po ay nagiging second nature ng isang mananampalataya. Hindi na iisip, pero tutulungan ko ba siya? Uy, kailangan niya pa ng ganito. Uy, bibigyan ko ba siya ng ayudan? Hindi na. Lahat ng magagawa natin para sa ating kapwa ay gagawin natin. Napakalaga po. Yan po ay maaaring napaka-payak, no? Ngunit sa totoong aplikasyon po niyan, iyan ay magiging testing ground po natin. Dinaanan po ni Jesus, dinaanan ng mga apostol, dinaanan ng mga disipulo, dinaanan ng mga maraming mga mananampalataya. Lahat po tayo dadaan dyan. Higit sa lahat, yan ang magbabago ng ating kaisipan. Yan ang mag-uudyok sa atin na yung una nga ay tayo ay dapat makadiyos. Diba? Tayo ay makadiyos. Tayo ay dapat din makatao. Ang ating kapwa ay may buhay. Ang ating kapwa ay may pag-asa na ating ibibigay sa kanila. At dito na po ako magwawakas. Lahat po ito ay patungkol sa atin. Kasi tayo lang naman po yung nilalang sa wangis ng Panginoon. Tayo po yung nakakaunawa. Tayo po yung may pag-iisip doon sa kalagayan ng ating mga sarili at kalagayan ng
mundo. So yung sinasabi pong yun ay para po sa atin. Para po sa ating mga nakakaunawa. Ang sabi po dyan, ikaw ba ay isang tupa? Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hindi kayo at mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian, inihanda para sa inyo mula sa pagkakatag ng sanlibutan. Yung mga sa mundo po, di po ba, pagka yung mga nanay natin o tatay natin, may mga pamamana sa atin, di ba? Ina-expect natin yan. Parang, ano ba yung, ako yung heredero, ako yung heredera, meron akong inheritance. Ang sabi rito, ang mamanahin natin ay isang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa pagkatatag ng sanlibutan. Ikaw ba ay tupa? Ikaw ba ay kambing? Pagkatapos ay sasabihin niya na sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayo mga sinta. Doon kayo sa apoy na wala hanggan na hinda ng diablo, si Diablo, at sa kanyang mga anghel. Malungkot man po, dalawa lang po ang kakahilatan ng sanlibutan. Ikaw ba ay tupa o ikaw ba ay kambing? At ang mga ito ay mapunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Ito po ay ating pagbulay-bulayan, pagbulay-bulay. Dahil ang ating pong pananampalataya, ang ating paglakad sa katotohanan, ang ating pagsunod sa ating Panginoon ay nakasalalay po sa ating mga sariling kagustuhan, sa ating sariling pagsunod o sariling pagsuway. Ang kalayaan ng isang tao ay nananatili hanggang siya ay may hininga at siya ay may kaisipan. Walang makakapagbago niyan dahil ginawa tayo ng ating Panginoon upang yan ang ating kalagayan. Tayo ay malayang mag-isip, malayang magdesisyon. Binigyan tayo ng options. At sa ngayon, isipin po natin, maaari ngayon, nandun tayo lahat sa kanan. Ngunit tayo po ay kinakailangan lumakad na ayon sa turo ng ating Panginoon upang kapag ka ginadal na tayo para dun sa ultimate na pag-uusga, tayo po ay mapupunta dun sa kanan. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil ang iyong salita ay amin pong ilalagay sa aming mga puso. Salamat po dahil maliwanag po na lahat po kami ay binigyan nyo ng choice. Choice na kayo ay aming tanggapin bilang tagapagligtas. Kung ngunit higit doon, yung choice na sumunod sa inyo, Panginoon, upang kami ay maging handa sa lahat ng panahon sa iyong pagbabalik.
Panginoon, kayo po nakakaalam ng puso ng bawat isa. Kayo po ang nagbigay ng katotohanan. Kayo po ang nagbigay ng pananampalataya sa amin upang kayo po ay aming tanggapin at sundin. O Diyos, salamat dahil nakilala po namin kayo at ang aking dalangin sa inyong anak ay lumakad po kami na patuloy sa pananampalataya hanggang doon sa kahuli-hulihang hininga namin upang sa gayon ay nandun po kami sa gawing kanan sa panahon ng inyong pag-uusla. Salamat o Diyos, salamat Panginoon, dahil sa bawat isa, hindi ka pa po tapos sa paghubog, sa pagbabago ng aming katayuan sa aming pananampalataya. Salamat Panginoon. Salamat po. Ito dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.